Matapos magpahayag si Ombudsman Jesus Boyeng Rimulya, ang plano nitong sumulat kay Senate President Vicente Sotto III para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Hindi na itutuloy at biglang umatras si Rimulya matapos nitong malaman na matagal na palang ibinasura ang kaso dahil sa umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 pa. Sa press briefing, inamin ni Rimulya na hindi siya naabisuhan tungkol sa naging aksyon ng dating ombudsman. Surprise and secret decision. Ani Rimulya na nagsabing walang nakakaalam ng naturang desisyon sa kanyang tanggapan. Surprised by the decision, lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So it's a surprise, secret decision that came out. So it was a secret, sir? Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Umalma rin si Rimulya sa pahayag ni Villanueva na panghaharas umano ang kanyang naging hagbang at iginiit na bahagi lamang ito ng kanyang tungkulin. Lalo't hindi umano na ilathala ang desisyon ng ombudsman noong 2019. Sir, sabi po ni Senator Joel Villanueva, sabi niya daw po, sir, na dismiss na naman daw po and harassment and fake news daw po yung sinabi. Well, harassment, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Even dito sa Sotto, didn't know about it. Ngayon lang nila nilabas. So don't you call that a secret decision? But sir, what about the people here in the Ombudsman's office? Siyempre, alam din dapat nila yan, sir. Exactly. Nobody was raising any issue about it before this. Ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng Priority Development Assistance Fund or PDAF ni Villanueva nung siya ay kinatawan pa ng SIBAC party list. Samantala, nilinaw ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na may kapangyarihan ang ombudsman na magrekomenda ng tatanggaling senador. Ngunit nasa Senado pa rin ang pasya kung susundin ito. Matatandang nilinaw ni dating ombudsman Samuel Martires na ibinasura ang dismissal order noong 2019 kay Senator Joel Villanueva dahil walang probable cause. Inihayag ni dating ombudsman na kinatigan niya ang motion for reconsideration ng senador na humiling na baliktarin ang dismissal order. Anya, nagpresenta ang senador ng excerpts o bahagi ng desisyon ng ombudsman noong 2019 na nagbabasura sa malversation case laban sa kanya. Sa katunayan anya, walang probable cause o reasonabling basihan para paniwala ang posible na gawa ang krimen. Malinaw din anyang dinaya ang malagdang lumabas na nasa ibabaw ng pangalan ni Villanueva. Nagbahagi rin anya ang senador ng screenshots ng clearances mula sa ombudsman at Sandigan Bayan na naglilinaw na walang nakabingbing mga kasong kriminal o administratibo si Villanueva. Nakuha anya ng tanggapan ng senador ang clearances bago pa man ang pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya mula sa tinawag niyang nagpapakalat ng fake news. Matatandaang nag-ugat ang dismissal order kay Senator Villanueva nung siya ay kinatawan pa ng SIBAC party list matapos ipag-utos ni nooy Ombudsman Conchita Carpio. Subalit, inadapt ng Senado sa ilalim din noon ng pamumuno ni Senator Vicente Sotto na chairperson ng Senate Committee on Rules ang argumento ng abogado ng Senado na walang kapangyarihan ang Ombudsman at tanging Senado lamang ang may kapangyarihang suspindihin o sibakin mula sa serbisyo ang sinumang miyembro nito. Ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there 2 weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito. Hindi naman nilabas sa akin kagad yan. Pero sir, dapat ba nasa record siya? Like, mabilis niyo dapat na access? Hindi, dapat mabilis na access yan eh. Hindi kagad na access. Sir, ang sabi ni... Nakita niyo na sa records ninyo? Nakita namin kahapon na lang. Nung may nagdala sa akin ng record pagpasok ko sa opisina after my interview with Karen Davila. So sir, inaaral niyo, pero possible ba na ma-reopen ulit yung dismissal? Pinag-aaralan kasi ang tagal na ng panahon yan ha. You're talking about 2007, things that happened 18 years ago. Yan ang masakit yan eh, di ba? There is no evidence on record
na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Pag-usapan natin ito mga kabunyog, itong mainit na pangyayari ngayong araw. Grabe. Kaninang umaga, nag-live ako na si Boying Rimulya, Ombudsman Boying, ay susulat sa Senate President para yung desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016 na nagdi-dismiss kay Villanueva ay ma-implement. Susulatan sana si Senate President Soto. Kasi noong November 2016 mayroong desisyon si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss itong si Villanueva. Ang dahilan, yung korupsyon, yung PDAF niya na 10 million nung congressman pa siya ng Sibak Party List ay yung 10 million linagay sa isang foundation, yung Aaron Foundation. Yung pala, ghost. O yun. Kaya grabing korupsyon. Na-dismiss siya. Dinismiss siya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Administrative case niya, sinuspinde. Kaya lang pagdating sa Senado, hindi pinasunod noon, hindi pinatupad ni Coco Pimentel. Kasi ang paliwanag nila, hindi naman pwedeng saklawin ng ombudsman sa pagdisiplina ang mga miyembro ng Kongreso kagaya na ang Senado. Kaya nakalibre si Joel Villanueva, hindi in-implement ng mga kapwa niya senador yung desisyon ng ombudsman. 2016 yan. So, ngayon, nang hindi in-implement, ngayon naman, may bagong ombudsman, nag-decide itong si Boying Rimulya na i-follow up yung kaso na yan ni Villanueva na dapat ma-implement na yan. Bukas sana, susulat si Boying. Susulat na sana si Boying Rimulya bukas. Susulatan niya ang Senate President para i-implement nga yung 2016 na order. Ang problema, mga kabunyog, mga kababayan, so ang problema dito ay ngayong mismo lumabas ang balita na reverse na daw yan. So lumabas ngayon ang balita na reverse na yung desisyon na yan. Yung order ni Conchita Carpio Morales ay wala na pala. Noong 2019 pala ni-reverse o binaliktad. Wala na palang na order si Morales, Conchita Carpio Morales. Kaya biglang nag-anunsyo si Rimulya, sabi dito, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya will no longer send letter to Senate to implement 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva. So, wala. Hindi na pwedeng sulatan si Senate President Soto kasi yung palang dismissal order ng Ombudsman ni Conchita Carpio Morales ng 2016, binaliktad na pala. Ito palang si Martires. Kaya nagbago ng isip si Rimulya. Pero ito ang matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Yung desisyon na yan, na yung desisyon ni Conchita Carpio Morales ay ni-reverse, ay pasikreto. Hindi alam ng publiko. Ang nakakaalam lang ay si Martires at saka si Rimulya, ay si Joel Villanueva. Sabi nga ni ang nakakaalam lang na ni-reverse na pala
ay itong si si Martires din at saka si Villanueva. Sila lang nakakaalam. Ang tindi. Ang tindi ng ginawa ng mga ito, mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Ito yung ito yung sabi ni Martires kanina. Kanina lang, kung kailan ni-raise ni Rimulya yung issue na papalo upin niya uli doon sa Senado ni Rimulya, susulat siya bukas para i-implement yung 2016 order ni Conchita Carpio Morales. Bigla namang lumabas itong si Martires. Ngayong araw in-interview, yan yung sabi niya, yes, I granted the motion for reconsideration of Senator Joel. So, ibig sabihin, 2019 pala, itong si Martires, ni-reverse yung decision ni Conchita Carpio Morales. Ang tindi rin ng dalawang ito, Matindi rin tong dalawa na to, mga kabunyog, mga kababayan. Imagine ninyo, papunta na sa Senado bukas si Boying Rimulya. Dadalhin niya yung letter niya kay Senate President Soto para i-implement yung order ng ombudsman ni Conchita Carpio Morales. Yun pala, wala na. Ni-reverse na pala ni Martires, Ombudsman Rimulya. Sabi ni Ombudsman Rimulya, dismissal of Raps versus Villanueva, secret decision. Kaya ito, mga kabunyog, mga kabayan, lumalabas ang pagkaka-reverse ng desisyon ay kahina-hinala dahil ginawa ang desisyon hindi sinapubliko. Napaka-importanting desisyon yan. Di dapat nung nagdesisyon ng ombudsman, inanunsyo sa publiko na ni-reverse niya. Ngayon, ano nang sitwasyon ngayon? Ay hindi nabigla si Rimulya. Sabi ni Rimulya, hindi ko alam na ganito ang nangyayari. Grabe. At ito namang si Martires, grabe rin talaga ang ginawa, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, na matagal na yan, laging dinidiscuss yan sa mga vlogs. Napapansin nyo, lagi yan pinag-uusapan. Ngayon, maganda itong ideya ni Florin Hilbay, ni Pilo Hilbay. Sabi ni Pilo Hilbay, if it is true, as Ombudsman Rimulya asserts, that the cases against Senator Joel Villanueva were dismissed by former Ombudsman Martires in secret, open quote, di naman na-publish yan, di yan nailabas, nobody knew about it, close quote, then, Ombudsman Rimulya should treat such order as mere internal memo subject to his consideration and or reversal. The order of former Ombudsman Conchita Carpio Morales dismissing Senator Villanueva for the PDAP scam was a public act. Former Ombudsman Martires had no authority to reverse that decision in secret, thereby depriving the public or any interested party from questioning his decision before the Supreme Court. Therefore, Ombudsman Rimulya can treat the secret memo as having had no effect and can proceed with his intention to request the Senate to enforce the original order of dismissal. Maraming beses nang pinag-uusapan yan. Actually, nung nakaraang linggo, in-interview si Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, ang sabi ni Conchita Carpio Morales, yan anya ang problema natin sa Pilipinas. Sabi ni Conchita Carpio Morales, ang problema natin dito, hindi na i-implement ang mga decisions. Kaya ito yung comment ni Conchita Carpio Morales.
Ayan. Sabi niya, we are the laughing stock of other countries because we don't know how to enforce our laws. We don't know how to implement the decisions that come from legal proceedings. Interview niya yan noong October 6. Kaya nga siya nagsabi ng ganyan dahil yung decision niya noong 2016 hindi naman na-implement. Parang binabalik niya ngayon. Siguro nakarating ito kay Boying Rimulya. Ang ginawa ni Boying Rimulya, nag-decide na i-follow up yung decision na yon para ma-implement na. Kaya ang nangyari, nag-decide na i-implement na. Kaya lang, nang susulatan na ni Rimulya bukas sana ipapadala na, lumabas si Martires. Yan na yung biglang nagsalita si Martires, yes, I granted the motion for reconsideration of Senator Joel. Ibig sabihin, yung decision ni Conchita Carpio Morales ni-reverse ni Martires noong 2019. Ang problema, hindi naman nabalita yan. Hindi man lang nabalita yan. Hindi man lang nabalita. Unang-una, dapat si Villanueva, dahil na-reverse yung decision sa kanya, dapat, nag-press con siya. Natuwa siya, masaya siya. Binalita niya dapat sa tao na natutuwa siyang ipaalam sa publiko na ang kaso niya ay ni-reverse ng ombudsman dahil sa ganong kadahilanan. Tapos magpapasalamat siya sa ombudsman. Ay di ba dapat ganon? Kung walang problema yung desisyon, matutuwa ka at i-anunsyo mo sa publiko. Matutuwa ka na i-anunsyo ito sa publiko kasi maganda yung desisyon. Pabor sa'yo. Pero anong nangyari? Hindi inilabas ni Villanueva. Hindi rin inilabas ni Martires. Sila lang nakakaalam. Mga kabunyog, mga kababayan. Sila lang. Wala. Sila lang talaga ang nakaalam. Grabe ang ginawa nitong mga ito. Sa katunayan, sabi ko nga, nung nakaraang linggo, in-interview na si Conchita Carpio Morales. In-interview si Conchita Carpio Morales ng pinag-usapan yan. And yet, hindi man lang nagbalita si Joel Villanueva at sinabi niya na dapat nag-press con din bilang reaksyon si Joel Villanueva. Sasabihin niya, matagal nang reverse yung decision po ninyo na yan. 2019 pa, reverse na yan. Dapat, nang pinag-uusapan niyang issue na yan, lagi yung pinag-uusapan dapat naglinaw na niyan si Joel Villanueva at para sagutin, ipaliwanag na wala na yung order na yan ni Conchita Carpio Morales dahil na-reverse na yan. Dapat may ganun siyang paliwanag. Na-reverse na yan. 2019 pa, wag nyo nang ungkatin yan. Kaya lang wala, hindi nagsasalita si Joel Villanueva. Nananahimik lang. Ganun din si Martires. Ganun din ang ombudsman. Hindi man lang nagpe-press con o pinapaalam sa publiko. Matindi. Matindi ang ginawa ng mga yan. Tapos ngayon, dahil si Boying Rimulya ay susulat sa Senado, biglang lumabas ngayon itong si Martires at si Rimulya ay si Villanueva. Nagpa-interview si Martires. Sabi ni Martires, binaliktad ko yung ni-reverse ko yan. Grinant niya daw yung motion for reconsideration ni Joel Villanueva noong 2019. Hindi daw yan nakatago, nakabuyang-yang daw yan. Kabuyang-yang, ngayon nga lang nalaman. Diba? Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Nakikita nyo kung gaano katindi ang ginagawa nilang panluloko sa bayan. Imagine nyo. Kaya tama si Pilo Ilbay. Si Pilo Ilbay, alam nyo naman itong si Pilo Ilbay, magaling to, Bartap Natcher to. Si Pilo Ilbay, Bartap Natcher. Tapos dating Solicitor General. Tapos siya yung siya yung namuna sa Pilipinas, sa team ng Pilipinas, sa panel, na inargue sa Permanent Court of Arbitration sa Daig yung issue ng West Philippine Sea, yung tinalo natin ng China. Tumakbo siyang senador noong
noong tumakbo siyang senador noong 2019, 8 diretso, pero hindi naman siya nanalo. Pero magaling. At ang ganda ng punto ni Pilo Hilbay, yung binasa ko kanina. Sabi niya, dahil pasikreto yung pagkakagawa ni Martires, hindi man lang pinaalam sa publiko, ay may interest ang publiko dyan kasi pera ng bayan ang issue dyan. Ano yan PDEP scam yan. Bakit hindi pinaalam sa publiko? Kung ni-reverse niya pala yung desisyon na yan, bakit hindi niya pinaalam sa publiko? Ay di sana, yung mga parties sana na gusto man lang mag-file ng appeal sa Korte Suprema ay makagawa sana. Dito hindi. Ngayon na lang nila linabas yan. Ngayon na lang nila linabas yan. Mga kabunyog. Kaya sabi nga ni Florin Hilbay, the order of former Ombudsman Morales dismissing Villanueva was a public act. Former Ombudsman Martires had no authority to reverse that decision in secret, thereby depriving the public or any interested party from questioning his decision before the Supreme Court. Therefore, itong tama, Ombudsman Remulla can treat the secret memo as having no effect. Yun, tama yun. Dapat ano yan ni Buying Remulla, ganun na lang gawin niya. Walang effect yung dismissal na yan. Hindi naman inanunsyo sa publiko, hindi man lang pinaalam. Kahit kung hindi man si Villanueva, dapat ang ombudsman. Kasi napaka-importanting desisyon yan. Tapos hindi mo ipapaalam sa publiko yung desisyon mo. Anong dahilan? Anong dahilan? In fact, kung hindi pa ngayon nagsabi si Buying Remulla na susulatan niya ang Senado dahil i-enforce niya yung desisyon ng 2016, yun ang susulat sana si Buying Remulla si Ombudsman Buying Remulla sa Senado para nga i-enforce. At itong si Conchita Carpio Morales din, nag-i-insist din. Dapat in-enforce na yan noon pa. Ngayon sana i-enforce Kaya lang, ito na nga po ang nangyari mga kabunyog. Secret. Matindi itong mga taong ito. Ano na naman ngayon sasabihin ni Villanueva dyan? Ay mga kabunyog, mga kababayan, grabe ang nangyayari sa bansa natin. Kaya itong si Matama, actually Robert Blanco, sa dami ng ginawang ganyan ni Martires, ano to ano to mga kabunyog, mga kababayan, dapat nito kasuhan na ito. Kasuhan na ito. Kaya ano na po yan, grabe ang ginawa nito ni Martires. Appointee kasi yan ni Duterte. Appointee ni Duterte yan. Nakita ko lang ito mga klip, pero ibang klase, alam mo. Disappointed na disappointed si Senator Dick Gordon. Umpisa pa lang ng formally. Disappointed na disappointed siya dito sa ombudsman. Dating ombudsman. Sabi niya, ayun yung title natin, nako, dating ombudsman, halatang halata. Tinago daw ang decision. Ba't nga ba? Samantalang, hindi, sa akin lang, well, anyway, siguro hindi na bininikan din ni Ombudsman Martires, Conchita Morales. Kaya lang kasi, tinan nyo, ba't hindi niya rin alam? Sinabi niya na hindi na i-implement yung decision niya ng dismissal, right? Kailan lang? Kanino? Kay Karen Davila. Kaya nga umingay ito, di ba? Bakit? Hinarangan ng Senado. It means, hindi niya rin alam yung nangyari sa decision do sa case. Kaya dapat, tingin ko, talaga ma-check ito. Kung ikaw mismo na ombudsman dati, ikaw yung excited na patanggal yan, at nakipagtalo ka pa sa Senado, at galit na galit ka sa Senado dahil ayaw i-implement yung in-order mo na dismissal ng taong yan, at huminto na lang kasi nag-motion for recall. Ikaw ba na ombudsman, hindi mo to agad susolusyonan or i-resolve yung MR?
Bakit umabot pa ng 2019? So, doon tayo nagtataka mga clear. Una, ano ba ang resolusyon na ginawa sa panahon ni Conchita Morales, Carpio, tama, ni Ombudsman Conchita, kung yung MR ay final ng 2016? Dahil nagkaroon na resolution di ba? Ng dismissal 2016. So, anong ginawa sa MR? Doon tayo sa admin na, wag muna tayo sa criminal case. Anong ginawa sa admin case? Sa admin proceeding dismissal? Na-reverse ba yun? Or hindi na to dinesisyon ng Supreme Court after na hindi malabo, may Supreme Court, Ombudsman. May MR So, anong ginawa doon sa MR? Diba? Pangalawa, uulitin ko lang kasi para ma-recall natin. Pangalawa, yung criminal case dapat meron na. Kasi nakalagay sa news set for trial. So it means na-file. Na-file ng criminal case sa Sandigan Bayan. So, pangalawang tanong natin, na-file ba o about to be filed? But that's 2016. 2016, 2017, 2018. 2016 2017, 2018. 3 years pa ba ito? 3 years pa ba ang hihintayin para ma-dismiss ng Ombudsman Martires? 2016 yun Ano nangyari doon sa 3 taon? Tama, 16, 17, 18, 19. Almost 3 years. Ano nangyari sa almost 3 years para doon sa criminal case? Diba, ang laking question nun. Ano ang ginawa muna ni ex-ombudsman Conchita Carpio Morales sa lahat ng MR? Pinaubaya niya ba? Hindi niya na muna pinamadali or hindi nagmamadali yung mga tao? Bakit DDS ba yung mga nadudo sa loob ng ombudsman? Kasi tandaan natin mga kakli, 2019 na-appoint. Oo nga, wait. 2019 na-appoint si ulitin natin Ombudsman Martires was appointed as Ombudsman. 2019 Ano natin ba na? Ang bilis niya mag-dismiss, mga kakli, pagkaupo yata. Kailan? No. July 26, 2018 pala. After a year na dismiss yung kaso. So, he was appointed July 26, 2018. Okay. Kahit na. So, again, yung MR doon sa dismissal 2016. 2016 din sinabi na may criminal case. So, 2016, 2017, 2018, 2 years. Sige, 2 years na tayo. Anong nangyari sa MR? Okay? Nag-MR ba? Tatanong natin Nag-MR ba si Senator Joel sa criminal case na copy furnish yung Sandigan Bayan at may with leave of court? May permiso mag-file ng MR. Okay? Uulitin ko lang, dapat ito, pati sa Sandigan Bayan, tignan kung ano nangyari. Diba? So, let's go na tayo kay Senator Dick Gordon. Kasi paper trail lang kailangan dyan, mga ka-clear. Kasi, ang daming dapat na saan to? Ay, lumaki. Okay. Wait. Pag lumaki siya. Okay. Sige tayo dito. Ng mga dokumentong ginamit noon sa investigasyon ng Senado sa pondo ng pandemya. Para po talakayin niya, mga issue makausap natin si dating Senador Dick Gordon. Senator Gordon, welcome back po.
Nice Hello, to see you. Joey. Kamusta kayo? Maricel? Good evening po. Good evening, Senator. At sa inyo sa 1PH channel. Yes. Naku, dapat yata bumalik ka na sa 1PH, Senator Dick. Oo nga, dapat broadcast ako ulit, no? Oo. Senator Dick, bisahan ko na, alam ko na pag-usapan natin yung formally maya-maya. Pero bisahan ko lang na-interview namin kasi si Senator Trillanes about 2 days ago ba? Or parang siya yung nag-declare na hindi na to panahon ng mga Duterte. Kaya parang pwede na talagang isiwalat ang mga dapat isiwalat. You feel the same way, Senator Dick? No, ako ang feeling ko dapat the law must be consistent. Show stability in the accountability as well as the transparency and the continuity of the law. Para sa atin na para bang nagbago na naman tayo ng ombudsman, panahon naman namin ngayon, di ba? Different yan. We must teach our people to fight for consistency in the law. Pero, okay yan, tama yan pananaw ni Senator Gordon. But the problem is, hindi kasi ganun yung ombudsman dati. Iba ang tingin ng mga tao kay Ombudsman Martires. Ang tingin nila, panahon nila. Although gustuhin man natin na dapat kahit anong panahon yan para sa justice. Pero hindi tayo lang tumitingin ng ganun, dapat ganun. Pero yung iba, katulad nila, hindi ganun eh. Parang ano lang weather lang eh. Which is wrong. Diba? Kaya nga natutulig sa si Ombudsman Martires eh. Hindi porque nagbago ang administrasyon, babawian naman yung kabila. Hindi magandang... Hindi naman babawian. Ibig sabihin, ang gusto lang sabihin nito ni Senator Trillanes, malaya na tayo. Sabi niya, di ba? Ngayon, ang tanong kasi is, tama po ba na sabihin na malaya na tayo kasi hindi na panahon ni Duterte? Malaya na tayo magsalita? Kumbaga, malaya na tayo. Hindi na tayo matatakot kasi ang ombudsman ngayon, hindi na Ombudsman Martires ang dating. Di ba? Batayan niya ng isang mahusay na bayan at hindi makakaakit ng mga tao na mag-i-invest dito sa bansa because the rule of law says there must be clear laws, there must be clear courses na pupuntahan ng mga na courts para sa ganun hindi sila madadaya at makikita lang na yung batas hindi binabago in the middle of the game, hindi yung goalpost, yung mga ganyan. Pero Senator Dick, pero ano na it pays o kaya nararapat din na yung mga hindi nabigyan ng tamang ng pansin lalo i-example ko na, yung formally, alam ko dito sa isa sa mga programa namin sa The Chiefs niya sinabi na ito yung report ninyo, parang hindi nga masyadong napansin nyo, or kaya hindi umusad because of, alam natin politika ng time na it pays din na dapat, kung merong gano'n na parang nakahang, parang dapat pa i-pursue. Tama? Yun ang gusto sabihin ni Senator Trillanes. Na this is the right time kasi parang hindi nabigyan to hinarang So ngayon, nawala na si dating Pangulo Duterte sa posisyon, malaya na. Mas kaya nang magsampa ng kaso kasi wala nang haharap. Sir Dick? Definitely. Dapat ganyan talaga usisain lahat yan. Because there was a sword of Damocles or sword of Duterte, hanging lahat doon sa mga sword of Duterte, di ba? Government officials, mga tao. Ang dali-dali takutin kasi ng Pilipino. Yan ang problema natin. Kaya ako, sinangkalan ko na yung katawan ko at talon ko ako na maninindigan ako para makita ng mga tao na kung maninindigan ka, may maabot ka. And hindi kami nag-blink doon sa pananakot, sa intimidation. Yung pag-iinsulto sa Senado, pag-iinsulto sa COA. Yung talaga pananakot na okay mga ka-clear. Hindi niya nakalimutan kasi hinaras din ni dating Pangulong Duterte yung COA. Meron siya sinabi, kamiting niya si Amy, Senator Amy at the time, governor yata si Senator Amy noon. Ano sabi niya, yung mga COA na yan, dapat yan pinagsisipa or pinapakidnap. Basta sasaktan niya kasi parang hindi nakikisama to that effect na ang hirap, kaya dapat yan parang sinisipa. May gano'n yan, sisipain ko yan sa hagdan Ano yun naka-video yun, hindi ko lang mahanap Sakakin kita, mga ganun di ba, mapakidap ka daw, itatorture mga taga-COA. Quote-unquote, I have all those quotes, no? Pati nanay ko, minumura. Naninindigan tayo, hindi naman tayo kailangan bumaba doon sa level ng mga ganong klaseng tao. Dapat, labanan natin yung ating malinaw na pag-iisip, yung tamang batas na dapat natin sundan. Follow up pa lang ako doon na Senator Dick, doon sa question ni Jovi, his first question kanina. Yes, gets naman na dapat talaga consistent ang law. Pero I guess for Senator Trillanes, yun nga yung problema dahil hindi naging consistent para sa kanya siguro nung time ni Pangulong Duterte. So sa tingin... Yun yung sasabi natin, hindi siya naging consistent sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Especially nandiyan si Ombudsman Martires. Kunin nyo ngayon, mas may hope, mas may pag-asa na talagang makakamit ang hustisya. Oo, na dapat makamit. Maybe sa inyo, sa akin hindi Kasi kung ang tao, sasabayan, yung katulad ng pinafile na may katwiran, at lahat mag-a-clash at pupunta doon sa Husgado, pupunta sa Senado o sa Kongreso, yung mga nag-iimbestiga, lalakas ang loob ng mga tao. Nakikita nyo ngayon sa Amerika. Hindi nga Actually, yung panahon nga dami nga, gusto na nga mag-state witness ni Duque. Dahil talaga si Duterte ang
utos na ibigay yung pera sa ano eh. Sa PSDBM eh. Para sa Farmally transaction. Pero di ba? Hindi pa rin nakasuhan si Duterte. Nakikita nyo, million people ano ba marcha? Hindi maaaring hindi kakalog yung presidente ng Amerika. Yes. At anong panahon ni Duterte, kung lahat tayo nagmarcha ng panahon na yan, mag-iisip yan. At, pero wala eh. Nakayuko tayo lahat. At talaga binayolate natin yung salita natin sa national natin. Siya man lulupig, di ka pa sisil. Pero after po makipag-coordinate, Senator, ng ombudsman sa grupo ninyo, how optimistic are you? Or at least, ano po yung gusto ninyong makitang mangyari? I've always been optimistic. Dahil yung grupo niya sinasabi ko, yung broom, yung Blue Ribbon, and yung mga staff ko dati sa Senado, wala akong kaduda-duda na talagang hindi mangyayari ito kung wala si President Duterte at si Michael Yana na kunsya ba para ilipat yung pera na dapat sa DOH, na ilipat sa PSDBM na kanyang in-appoint yung mga tao na Davao Group na nagtrabaho sa kanya. Yun yun yung PSDBM, Davao Group, si Christopher Lau na bata ni Bongo. Doon lahat sa Farmally. Yung nung vice mayor siya, abogado niya yan, ay silaw, bata nila Bongo yan, at ginamit pa silaw ni Bongo doon sa kaso nung frigate. Yan, sasabi ko sa inyo, mga clear, meron akong video niyan. Pinapabago nila yung desisyon ng Admiral ng Philippine Navy, natanggal tuloy yun. At sinasabi ni Bongo na wala siya kinalaman doon, pero kinaliwa siya ng kanyang sariling presidente ng Senado. Oo, totoo yung mga clear. Kung makikita niyo tungkol sa frigate na issue dito, mahanap dyan, nandiyan yung explanation ko. Mismo si dating Duterte, Pangulong Duterte, sabi niya ni Bongo, wala ako alam dyan ha, wala ako alam dyan sa letter na yan ha, kasi maparami pinasa eh. Na ito yung pagbigyan, i-hold mo na yung ganyan, tapos na yung pinaka-admiral na tumututol doon, natanggal. Tapos nasabi ni Bongo, pagka, may pangako na naman siya, hindi ko alam kung magre-resign siya pag sinabing kasama siya eh. Si dating Pangulong Duterte mismo nagsabi na alam niya. Alam ni Bongo. Sabi, isang statement na inutusan niya si Bongo para lakarin yung sa frigate. See? Pero sabi ni Bongo, wala siyang alam. Ganyan bakaane si Senator Bongo. Talagang bait-baitan yung tsura, pero deep inside, maraming alam. So, makikita mo talaga, ang galamay nila, nagsambulat, talagang tatakutin ang mga mamayang Pilipino para talagang nakagupo tayo at wala maglalakas ng loob. Kung wala talaga tayo, sabi nga nila, no todos dormían en la noche de nuestros abuelos, sinabi ng Rizalian, there were those who kept vigil in the night of our forefathers. Dapat talaga, may mga gising at lumalaban nung panahon ng paghirap para ganon ay may dignidad ang kabuuan ng Pilipino. Senator, medyo sa segue na po ako doon sa nabanggit ni Ombudsman Remulla kanina, patungkol po doon sa naging 2016 decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales against kay Senator Joel Villanueva. Pakikwento nga po sa amin, Senator, kung ano po yung nangyari noong 2016, ano nga po ba yung naging wisdom ng mga senador nung panahon po na yon at hindi po pinili na sundin itong decision po ng Ombudsman back then? Alam mo, yan lumabas si Justice Conchita Morales na sinasabi niya, dapat managot si Senator Villanueva. Bago tayo lumawi dyan, nais ko sabihin sa mga nanonood, hindi ako nagpaimbita para interviewin nyo. Hindi ako nagpapaimbita sa lahat ng interview ko. Ako tinatawagan na niya. Totoo. Yes. Hindi ko lang yan. Pero ayoko naman makipaggulo eh. Lalo na, kilala ko yung mga tao yan. Ano nangyari doon? Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin kapag ka-senador. Yan, grave misconduct, that's admin, mga kaklira, hindi yung criminal case. Ang criminal case is malversation of public funds. Ang nangyari naman, si Senate President Clemente Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng ombudsman kung talagang dapat malaman niya. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman. So, open lahat yan, no? So, ang nangyari naman ngayon, kung nangyari noong 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa ring Korte Suprema dati yan, na in-appoint ni Duterte bilang ombudsman, in-reverse niya yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago. Yun, di ba? Yun nga, July 2019, ni-reverse yung dismissal, pero sa criminal case yun criminal case, hindi sa dismissal. Publiko, violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Ito tinatawag natin, hindi lang Freedom of Information Act. Muna dyan tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and his deputies as protectors shall act promptly on complaints, no? Filed against in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na ombudsman hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang kung ang ginawa kasi ng Senado ng batas nung ginawa yung ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, ihiwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat ng public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Hiniwalay nila dito sa self-serving yun. Tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman? Samantalang kung yung janitor nakukulong doon sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges, hindi kasali? Okay yung impeachment, dahil talaga may provisions sa impeachment. Pero
gumawa sila ng batas, insulating themselves, self-serving, hindi kami dapat... Kasi rules of court lang yun, mga clear, ha? Okay, wait, batas pa to. Wait lang, ha? RA 6770. Oo nga, gumawa. Inapprovean nyo, Inapprovean, RA to, batas to. Ano magagawa natin, di ba? Na-approvean. Ito yun, mga kaklira. Kita ko. This is, nandiyan naman, ha? Anong section daw yan? Wait, ha? Section 21. Section 21. Kita naman, ha? So, lumalabas dito. Kaya, disciplinary authority kasi ito. Kasi, mga ka-clear, kahit naman yung president, wala naman jurisdiction sa kanila, sa ombudsman, Kasi, constitutional body ito. Independent ito. Diba? Kaya sila din, hindi nila pwedeng subject for disciplinary action ang mga impeachable officers and members of Congress. Nasa batas, Batas to, Hindi na siya mere rules, RAO 6770. It means, batas to. Nandun dun, Diba? Tuloy. Ma-imbestiga at kabilangan magagawa ng investigasyon. Bukod pa dyan, lagay mo lang, sige, totoo na yan. Ako, I don't agree with that because class legislation nga yan, Aba, nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong manda, dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later, at tinago naman ito si Justice Martires. Pinagsak dyan. Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkaguluhan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan, at bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva lang nagsasabi na meron siya clearance na wala na siya both administrative and criminal cases. Naku, yun na, di ba? Para bang lahat may issue. That's 2016, nag-decide sila, Senate, di man lang sila na-inform about this. Di ba? At hindi rin, di ba, alam mo, if you're proud, lalo na dismiss yan, ikakalat mo. Ikakalat mo. Never. Sa ibang talumpati, ni Senator Villanueva, na sinabi niyang may dismissal ng case. Meron ba? Parang wala ako nadinig. Kaya pati sila ngayon, nagulat. Kasi otherwise, doon pa lang, binabanggit niya, di ba, meron siyang sinasabi, pinag-uusapan na to meron siyang binanggit, sa interview yun, may binanggit siya na pinake rin yung pirma niya. Diba? 2019, ipinagyabang mo na yan. Unfair. Unfair daw, si Ombudsman, agree with that because class legislation nga yan, Aba, nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong manda, dapat hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later, at tinago naman ito si Justice Martires. Diba? Anong purpose ba tinago? Diba? Yun, ba't hindi nyo pinagyabang? Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkaguluhan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan, at bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva lang nagsasabi na meron siyang clearance na wala na siyang both administrative and criminal cases. Si ombudsman. Unfair. Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. With all demanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang. So yung mga parties dito involved, dapat ma-informed. Pag hindi sila informed, sabi ko, hindi aandar yung period ng kanilang pagsasagawa ng legal action or rather remedy. Diba? Kung mag-a-appeal sila, hindi aandar yon. So parang once na katanggap, doon pa lang aandar yung period. Alam nila, nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel, hindi binigyan yung tao, nasa dilimang tao, hindi nalalang, bigla lang tayo nabulaga. Yes. Ito nga si Bukoy Remulla, lumalabas na yan, parang nagpabaya siya, hindi siya nagpabaya. Tinago, paano malalaman kung tinago? Lumabas sila ngayon. Dahil nalaman na nila, na nung uupo na si Boying, on September 2025, uupo si Boying, lumabas, ng October 7, napoy si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halatang-halata. Halatang-halata si Ombudsman Martires. Dapat maintindihan ng tao yan.
na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin niyo bakit yung dismiss. Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dismiss. Hindi wala tayong alam kung bakit nila dismiss yan. Sir, yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Hindi naman kailangan. Basta notified lang yung proper parties. I-notified lang, sufficient na yon. Naman yun ang batas dapat sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Kaya nga, inibitahan niyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko nung araw sa Senado yan. Pero hindi na nga lang po sa Senado yan, pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas, ito ang batas. Sinasabi ko lang ng tao, ito ang batas, kayo humusga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit i-dismiss? Di ba? Totoo naman. Saka dapat, if you're, di ba mga kaklear, kung ikaw yung kandidato at nalinis yung pangalan mo, dito sa 10M na pork barrel, di ba ikaw ang una magpa-publish or ikaw magpa-press briefing ka pa? Na-dismiss ang decision sa akin. Di ba? Na-dismiss. So, paano makaka-appeal? Yung dapat mag-appeal kung hindi sila notified. Diba? So, dapat makita yan. Sa record yan, makikita naman kung yung mga stamp niyan, mailing. Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Hindi na problema. Pero Senator Dick, sabi nyo nga po, mali yung paraan, yung naging proseso po nila kasi itinago nga po. And you said there's even a violation. So kung may violation, kung mali yung proseso sa ngayon, well, hindi na babawiin sa ngayon, no? Yung naging desisyon ni Ombudsman Martinez. Is it effective? Valid pa rin? Natingin ko, bilang isang abogado, you cannot win a case by cheating the public. Okay, mangyayari yung mga clear. Tingnan muna. Sino mga parties ang hindi na-inform? Na-email ba to? Na-i-distribute ba to? Sa mga proper parties. Kung hindi, yung decision na yan, it may be valid, pero pwede pang maging aksyon. Sabi ko, yung period, hindi naubos. Kasi mag-start lang yung counting ng period from the time na you receive the copy of the decision. Okay? Because alam mo, nakalagay sa batas natin, yung ombudsman is the protector of the people. Ano yung sabihin nun? Siya ang nagkukubli sa tao, siya ang nagpuproteksyon ng tao. Ba't kung itatago yung kaso, lumalabas ngayon, binabiolate mo yung Constitution na dapat the state adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. Pag tinago mo, hindi na nadaya mo ang tao, di ba? So sinasabi po ninyo hindi valid? Yes, I think hindi valid yan. Dahil public na public yung sinabi ni Justice Conchita Morales, na dating ombudsman sa Justice sa Supreme Court. In the first place, hindi naman state secret yan Pero ang problema nito, mga kaklear, lumalabas dito na yung nag-imbestiga ay yung Field Investigation Office ng Office of the Ombudsman. Sila yung nag-file, sila din yung nag-dismiss. Diba? Ombudsman na nag-file, ombudsman din na nag-dismiss. O, diba? Kaya siguro, takang-taka tong si Conchita Morales. Kami nag-file yan Field Investigation Office, inimbestigahan yan Tapos i-dismiss mo, Martires. Diba? Kahit nag-retired na siya, nagpupunta pa siya sa Ombudsman Office kasi kahit may OIC na, he said may mga tatapusin pa siya. Hala, Layla, talaga, Laylani Santana. Ba't di ba niya tinapos nung nandiyan siya? Mukhang, sabi ni Senator Gordon, halatang halata. Parang yung condition na sinasabi ng batas, bawa, malalaman ng lahat kung saan nakatago yung mga bomba ng Pilipinas, kung saan nakatago yung mga secret weapons natin, hindi mo pwede i-disclosure. Pero sa mga ganito, na may public interest that requires public scrutiny, na dapat mapag-aaralan ng tao, hindi mo pwede itago yan. Kung tinago mo yan, hindi mo pwede i-justify na tama yan kung mali ang pamaraan mo. So, sir, kung cheating po yung nangyari, meron po bang tayong habol sa nakaraang ombudsman? Meron po ba siyang liability? Yes, definitely dapat may pananagutan siya. Paliwanag siya at the very least. Yan! Paliwanag siya! Bakit? Anong nangyari? Huwag kayo magpapadaan sa angas. Ano may angas dun si kagalang-galang ex-ombudsman Martires. Dadaanin ka sa galit Dadaanin ka sa ganyan. Tingnan niyo sa hearing yan. Tingnan niyo sa budget hearing yan. Daanin ka sa galit. Sa angas. Para pang ayaw ka ng pagtanungin. O baka humarap siya na itinago niya na binilate niya yung Constitution. Di ba? At dapat ipaliwanag ng tao yan. Hindi niya pwede sabihin na, hindi, sinabi ko naman kay Joel Hindi pwede public ang dapat sabihin. Hindi pwede kay Joel lang. Yan, Mr. Justice.
dapat public. The public has to be told what is the basis for your decision. Lalo na, pinagkaguluhan ng mga senador yan. Nag-aaway sila kung susundin nila na ipairal. Ang sinabi nga ng mga senador, ginamit na lang, bulletproof nila yung RA 6077, hindi ako nagkakamali, na hindi pwedeng isama ng ombudsman yung investigasyon sa mga senador at congressman. Ano ibig sabihin nun? Special ba sila? Special ba ako? May privilege ba ako? Pwede sabihin nyo kung parliamentary immunity. Hindi pinag-uusapan yung parliamentary immunity. At besides, dyan nakalagay sa Ombudsman Act, Section 13, publicize matters covered by its investigation of the matters mentioned in paragraphs 1, 2, and 3, and 4, when circumstances of warrant and with due prudence. No? Di ba? Yun ang sabi, kailangan i-publish nila. Yeah. The Ombudsman under its rules and regulations may determine what cases may not be made public. Yun yung sinasabi ko na mga state secrets. Hindi naman state secret ito eh. Dapat malaman ng tao na may nangukulimbat, di ba? Any publicity issued by the Ombudsman shall be balanced, fair, and true. Tanong ko kayo, balance ba yun? Fair ba yun? True ba yun? Hindi kayo makakapagsagot. Bakit? Hindi nyo alam eh. So, Senator, since sa tingin po ninyo ay hindi ito valid, dapat ba sa tingin ninyo ay bawiin din ito ni Ombudsman Remulla, and will he have an easy time doing it? Kasi sabi mo, ang daming ang dahilan kung bakit hindi ito valid. Like, ginawang sekreto, hindi pinublish. Alam mo, ganyan rin yung sa Farmally. Lahat ng ebidensya nandun sa Farmally. Sinabit namin. Pinili nila. Alam mo ba nyo ang ginawa nila sa Farmally? Ifinahil nila hindi sa ombudsman doon sa lower court. Kaya sabi mismo na Sandigan Bayan, mali yan. Hindi nyo dapat finahil sa lower court yan. Ang niloloko nyo ang tao, dapat finahil sa ombudsman yan at isinabit ang ombudsman sa Sandigan Bayan based on the evidence. Wala eh. Wala. At kaya nga nagagalit si Andili ko sa TV ko naman nakita yan. Sabi ni Ombudsman Remulla, tama yung sinasabi niya. Dapat managot siya mga yan, malaman natin kung ano lumalabas sa aming investigasyon eh. It was a case. Talaga? Sinampa sa lower court instead of sa Sandigan Bayan? Kalaki-laki involved ng pera nun ah. Ganun ang ginawa ni Martires. Supreme Court Justice pa naman siya. Bakit nagkaganon siya? Diba? Lower court lang, pinasa sa lower court instead na dapat Sandigan Bayan? Considering ang involved secretary, PSDBM, dapat kasamang presidente, ex-president. Talaga, lower court lang? Filed, destined to fail, designed to fail. Okay, so balikan ko na yun Senator Dick. So kaya that explains yung move ng bagong ombudsman, i-pull out yung 4 sa 6 na family cases for re-evaluation. Is that a good move? Para dahil nga kayo na nagsasabi na para maka-destined to fail kung ganun, we'll leave it at that eh. Di ba po? In fact, alam mo, tama yun because there's an awful lot of evidence. Kung i-highlight ko, tarihin ko na lang ang tao. Sino ba ang nag-appoint Kalalaw, Kalalyong, at saka kay Lo? Si Lo, in-appoint ang ombudsman ng Mindanao yan. Later, matapos yung Farmally, in-appoint si Leong bilang ombudsman deputy. I-appoint pa sana sila na ombudsman pero hindi na nila tinuloy. Bakit? May passes sila pagkatapos ng kanilang term, may magtatanggol sa kanila pag wala na si Duterte sa pwesto. Pangalawa, sa tumakbo itong mga Dargani brothers. Tumago sila, tapos nakita nila palabas na sila ng Davao International Airport. At doon namin sila hinuli. At lumalabas, na nagbalik pa sila ng pangalan, dapat hulihin rin yung mga nagpalabas yan dahil talaga may kontabaan sa Davao. Tiga saan ba yung Pangulo? Tiga Davao. Sino yung best friend ng Pangulo? Di ba si Michael Yang? Anong ginawa ni Michael Yang? Siya ang guarantor. Sabi sa bibig mismo. Financier actually, financier. Duterte sabi niya, pagador yan. Hindi guarantor. Kaibigan ko yan. Bakit nyo? Inaharan yan. Yung PI na COA. So yan, di ba? Sabi ko anong problema? Gusto magnegosyo ng tao eh. Gustong kumita, adre. Mali kayo, yung Senado, huwag kayong a-attend dyan. Dahil niloloko lang ang bahay ng senador. At ikaw, Gordo, sasapakin kita. PI ng nanay mo, lahat minura niya. Siya nahuling isda sa bibig ng presidente. Siya ang pinakamalaking isda. Pag hinulihan, dapat kasama na sila Michael Yang, kasama na si Lo Wei-Shun. At natutulog lahat doon. Yan ang kailangan. Gising dapat ang tao. Dapat, nung inimbestiga yan, narinig na nila, may mga overprice. Una pa lang araw, hindi pa nga nag-uumpisa eh. In-overprice na nila yung face mask. 27.50 ang singil nila. 500,000 ang in-order nila. 27.50. Ang DOH, meron pang pera nung namili, ang singil niya ay 16 pesos ay 60% tapos at ang Philippine Red Cross, 5 pesos. Kaya galit na galit doon si Duterte sa Red Cross. Dahil nabuko sila. Yun, di ba? May comparison, makikita bakit ka like overpriced. Pagkatapos niyo. Imagine niyo mga creator, naghihirap na ang mga Pilipino, naghihirap yung mga driver nun, wala makain, di ba? Tapos ito pinagpapasasaan yung pera ng Farmally. Tapos ngayon yung magsalita itong mga DDS para baka ang may kasalanan ng anomalya ng corruption ay ang present administration. Ito, kitang-kita na to. Paano kayo hindi maniniwala? Di ba dapat, kung alert ang Pangulo, dapat nakita niya sa loob lamang ng dalawang June 9 at saka June 8, no? Dumali ng una, 3.82 billion pesos ang binili nila. Isang araw, May 8, 2020. 3.82 billion ng PPE. Kadami-dami naman yan. At sa June 9, bumili na naman ng 2.8 billion. Ilang halaga nun? Kulang-kulang 6.6 billion. Dalawang araw lang.
Di ba, mga Chris? Pero hindi ako mga tingin ba ako na libreng face mask? Parang bumibili ako nun, pati yung face shield eh. So nakita na natin mga clear dito, binunyag na ni ano. Kaya tingin ko, susunod na talagang pag-uusapan nila formally. Ngayon, nabili ka nila. Ganyan ka, tabil, ganyan ka lakas. Ang niwala-walang pera. Senator, ba siyang pera yan? Senator Dick, malaki kami ebidensya. Talagang walang kaduda-duda. Makukulong lahat yung mga yan. We followed that that Blue Ribbon Committee. Ayan, mga clear, nakita natin talagang dismayado itong si Senator Gordon kay Ombudsman Martes. Gusto nga niyang paimbestigahan. Tingnan natin kung mapapaimbestigahan to. Sana makita lahat yung records dito para makita kung anong kababalaghan dito sa sekretong desisyon pabor kay Senator Joel Villanueva. Okay, mga clear, thank you, Jax Demolay. It's up to PBBM to restore faith and confidence in the rule of law which the people is asking for. Yes. Yan pa ang ginagawa ng Pangulo ngayon eh. Si Lintek, thank you po. Thank you so much. Okay? So, paano mga clear? Okay, teka lang. Si Chris Secretary, Attorney Claire, kung mapatunayan na merong grave abuse of discretion kay Martires, di sampahan ng kaso dyan sa Ombudsman. Diba? Diba? Upload of UST, jail. Tingin ko kung ako ang ombudsman ngayon, titignan ko syempre muna yung records. I don't want naman, again, to be judgmental. I want to check, complete naman, kaya baka may konting katamaran, ang dating ombudsman, di ba, J. Lucio. Tingnan natin, di ba? Pero kung mali, at talaga may kinampihan dyan, lalo na dito, ay dapat managot. Sabi na reliable source ni Attorney Dino, si Martires daw, matagal nang retired, pero ang dalas pa raw pumunta sa ombudsman, may mga pinipinaman pa raw doon. Quick click. Kaya nga, di ba nagkaroon ng midnight appointees to? Kaya nga pinagpapa-resign. Courtesy resignation ni Ombudsman Boying. Ano yun, nagpaplanta ulit sila ng tao sa loob? Grabe, di ba? Kung hindi ba naman to BASTOS, tapos na sa posisyon, gusto pa na may tao pa siya doon. Walang galang. Diba? Wala siyang galang. Mahilig, buti na lang nag-birthday na siya. Mahilig si Digong mag-intimidate para di maporma kalaban ni Digong. Yun Yuki. Diba? Okay. I think si Digong nyo ay mamamatay tao na magnanako pa. Admitted yan, kahit sabihin nyo yan, totoo naman yan, inadmit niya yan mga kaklir. Admitted siya dyan. Diba? Kaya huwag siya magagalit pag sinasabi sa kanya na killer ka at saka corrupt ka. Kasi admitted siya dyan. Diba? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.